Creamline Cool Smashers wagi kontra Signal HD Spikers. Ano nga ba ang naging sekreto ng pupunan para maipanalo ang laro kontra sa isang malakas na team? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa lahat ng balita. Sa katatapos lang na laro ng Creamline Cool Smashers kontra Signal HD Spikers kahapon, March 26, 2024, ay nabalot ng tensyon ang sagupaan ng dalawang team. Marami kasi ang nag-aakalang mauulit na naman ang pagkatalo ng Cool Smashers, kagaya ng nangyari sa laro nito kontra Chiritigo na kung saan ay winali sila sa loob ng 3 straight sets. Sa unang dalawang sets ng laro ay nakuha ng HD Spikers ang momentum ng game at kontrolado pa nila ang bola. Nagpaula ng puntos ang kanilang mga players sa pangunguna ni Ces Molina at Vani Gandler. Solido ang mga pinakawalang spikes ng Ladies in Red. Pambihirang floor defense naman ang ipinakita ni Don Macandili na naging dahilan kung bakit hindi makaporma ang kalaban na team. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng cramps sina Vani Gandler at Ces Molina at Doria dahilan para pansamantalang iwan ang laro. Habang wala ang main players ng HD Spikers sa loob ng court, ay nakahanap ng tiyempo ang CCS Ladies na mag-build up ng momentum sa pangungunay na Toots Carlos at Bernadette Pons na nagpakawala ng mabibigat na spikes. Binuhat ng dalawa ang Team Creamline hanggang sa umabot ng 5th set. Sinubukan pa sanang maglaro ni Doria, Molina at Gandler sa 4th set, ngunit hindi nito magawang ibangon ang malaking damage na ginawa ng Creamline. Umabot ang laro hanggang 5th set. Sa unang bahagi ng game ay parehong nagpalitan ng puntos ang dalawang team. Sa kalagitnaan lumamang ang HD Spikers hanggang sa mag-match point ang team. Ngunit sa pambihirang pagkakataon ay nahabol ng Creamline ang Ladies Signal matapos magpakawala ng puntos si Toots Carlos. Tinapos naman ni Jane Panaga ang 5th set sa pamamagitan ng isang soft block kontra kay Ces Molina. Sa kabuuan, 28-26, 25-23, 22-25, 21-25 at 14-16. Yan ang naging score ng match. Pambihirang 38 points ang pinalamalas ni Toots Carlos na siyang player of the game. Si Kyle Negrito naman ay may 35 excellent sets, habang si Gemma Galanza ay may 30 excellent digs na siyang naging dahilan ng pagkapanalo. Subalit, marami ang nanghihinayang sa pagkatalo ng Signal. Ang sabi ng ilan ay match point na sana ng team, ngunit natalo pa. Ika nga, panalo na, naging bato pa. Literal nga naman na bilog ang bola. Subalit sa ating nasaksihan sa laro ay malaking bagay ang pagkawala ng main players ng Signal HD Spikers matapos na mag-cramps ang tatlong manlalaro. Marami tuloy ang nanghihinayang, lalo na ang kailang fans. Kung sana ay hindi nagkaroon ng crampings ay sana natapos ang laro sa loob ng 3 straight sets. Nakita naman na kayang-kaya nila base sa naunang dalawang sets. Ngunit dahil sa pangyayari ay nagkaroon ng pagkakataon ng Creamline na samantalahin ang oras habang wala sina Molina, Doria at Vani Gandler sa loob ng court na siyang gumawa ng puntos sa kanilang kupunan. Well, hindi pa naman huli ang lahat at may susunod pang game. Sana ay hindi na maulit ang nangyari at maging maayos na ang kanilang match, maging laro sa sunod pang Sa Creamline naman ay hindi ito ang unang pagkakataon na humabol sila sa kanilang kalaban. Ilang beses na sana silang matalo, subalit na naig ang Heart of a Champion. Ika nga ng kanilang fans at tinawag pa nga silang Queen of 5 Sets.